Sa ating pastor na magdadala ng mensahe na alam ko mapagpapala tayo at sasabihin ko na rin po after ng ating picture mamaya o ng ating pagkain ay siya po ay sisibat na at meron pa siyang gagawin. Aalis na rin po siya mamaya pagkakain at after ng picture natin mamaya para sa ministry class, Bible class ay aalis na rin po siya. Kaya samantalahin na natin si Pastor. Pastor! Samantalahin talaga. Samantalahan namin. Sige. Samantalahan na natin. Palakpakan po natin si Pastor Christian Paul Enriquez. Yan na lang yung uniform namin. Nagkakulay ah. Driver tsaka konduktor. Oh, sige. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Pagkatapos po nito is gagawa na po kayo ng ID picture ninyo. Magpi-picture taking po tayo sa loob ng CR. Kasi dito na. Hindi, dyan po, sa loob. Tapos, hindi pa natatapos yun, may gagawin pa kami ni Sister Tora. Natapos yun, uuwi na rin po talaga ang inilingkod. Dahil ang time frame ko lang ay binigyan na ako ng memorandum hanggang 5 lang. Kailangan umuwi dahil meron pa kami asikasuhin mabuti. Dahil until now, may mga bagay kaming mga ina-arrange. Alam niyo kung meron mang bagay na kung meron mang bigat sa bawat isa sa atin, mas may dahilan ako na magsabi ng mga bigat sa ating buhay. Sapagkat kaming mga lingkod, kaming mga pastor, hindi lang namin bitbit ang sarili namin bigat, kundi bitbit namin ang bigat ng lahat. At hindi lang bigat ng lahat, kundi dala din namin pati pag-uusig ng mga hindi natutuwa sa amin. Dala din naman namin yung mga compliment, pero dala din naman namin yung mga critics. Ganon din naman ang nangyari kay Jesus. Si Jesus mismo, hindi naman lahat natuwa sa kanya. Meron lalo ng mga Pariseo, naiinis sa kanya. But still, Jesus continue in the ministry. No matter what. Let us bow our heads. Dear Lord, thank you for the morning that you have given us. Thank you for the life, breath, and all things that we have. Thank you, Lord, because you are continually giving us an opportunity to hear your word and to stand firm, Lord, in your ministry. Lord, you know each and everyone's heart's content. Alam niyo po kung ano yung laman ng puso ng bawat isa. Hayaan mo na matuto kami at may pamuhay namin ang aming matututunan. Hayaan niyo po na makita namin kung sino kami sa iyong harapan at sino ka naman sa buhay namin. Thank you, Jesus. Napakabuti mo sapagkat hanggang ngayon, buhay kami at may pagkakataon kami hindi lamang para sa amin, kundi maibahagi din namin ang salita mo sa iba. In your most precious name, Jesus, everybody say amen and amen. Amen. Okay, magandang umaga ulit. Kung may Bible kayo makipagbukas sa akin sa John chapter 12, verse 3 to 8. At kung may makakita, please rise. Yung unang makakita ay tumayo't basahin niya. John chapter 12, 3 to 8. Si Maria nga'y kumuha ng isang libra ng kwentong taganos na nardo at totoong mahalaga ang pinahiran ang mga paa ni Jesus at ikinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na nasa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha,
kundi sapagkat siya'y magnanakaw at yamang nasa kanya ang sukot ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Kasal. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Okay. So, let us talk about the quality service this morning. Kaya natin ang pag-usapan natin ang sitwasyon ni Maria. That Mary there is the Mary of Bethany. Hindi yan si Mary Magdalene at hindi rin yan yung Mary na kumatawan bilang ina ni Jesus. Kundi ang tinutukoy dyan is the Mary of Bethany, na gumagawa pirme ng kakaiba sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Bakit ko nasasabing gumagawa ng kakaiba? Yang senaryo, imagine this. Before John chapter 12, John chapter 11 muna, na ang nangyayari ay, anong sitwasyon? Patay si Lazaro, pero muling binuhay ng Panginoon. Sinasabi lamang ng Panginoon na natutulog lang yan. And then, Jesus wept. John 11:35. And then after that, Lazarus arise. Then after the arising of Lazarus, we can see that in John chapter 12, pagdating sa John chapter 12, makikita niyo mabuti na hindi naman necessary na ipahid ni Maria ang mahal na pabango, costly, mahal na pabango with with her hair. Buhok. Ipupuna sa Panginoon, ibinuhos niya lang yung mahal. Ibinuhos niya lang. Let us open our imagination. Bumili ka ng pabango. Bumili ka ng pabango, and then nadisgrasya ng anak mo, nahulog, natapon. Ano gagawin mo? Papaluin mo ba? Ano ka? Ano gagawin mo? Papaluin mo yung bata. O kaya, ang malupit dito, meron ako naalala nung nasa Bataan pa kami. Meron kaming aso, tuta, na ang pangalan ay Pogi. Namatay dahil nakakain ng hindi maganda. Yung aking keyboardist, nagukay sa tabi ng simbahan. At ang ginawa, inilibing yung aso ron, yung tuta ron. Pero bago niya inilibing, pambihira, nadampot niya yung pabango ko sa kwarto, sa office. Nadampot niya yung pabango at ibinuhos niya ron yung kalahati. Kalahati. At pagkatapos nung inilibing niya, sabay pinagtripan pa talaga at nilagyan ng krus talaga. Oh, let's. Sabi ko ba, ano yan? Ang bay, pastor, kahit namang hayop yan, igalang naman natin, kahit hayop. Ano? Pabango pa talaga ginamit mo. Hindi ako nagalit eh. Kasi, ang iniisip ko ron is, baka mamaya, hinukay niya ron, baka sumingaw. Tama lang din. Tama lang din yung ginawa niya. Pero mahal yung pabango yun. Mahal yung pabango yun. Nasa 1.7 yung pabango. Hindi biro yung pabango na yun. At hindi biro yung pritong naamoy ko. Ayan yung sinasabi ko kahapon. Distraction. Ano? Hindi biro ang ginawa ni Maria. Kaya nga tinanong ko kanina si Pastor, kung sakali at bigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon gumawa ng kakaibang bagay, anong kakaibang bagay ang gagawin mo na hindi kayang gawin ng nakakarami? Anong kakaibang bagay ang gagawin mo para sa harap ng Panginoon na kung tutusin, you are expressing your love to Jesus? Paano mo i-express yung pag-ibig mo kay Kristo sa pamamagitan ng kakaibang bagay na ginagawa mo? Sapagkat tuwing linggo na tayo pupunta sa gawain ng Panginoon, ang katotohanan ay para tayong nagro-routine. Pupunta rito, uuwi, pupunta, uuwi, makikinig,
upo, tayo, upo, tayo. What? Parang ganito kasimple. Kung mahal mo ang iyong kapwa, kung mahal mo ang Panginoon, o sa kapwa mo na lang, paano mo ipaparamdam kung ikay may nobya o may nobyo? Paano mo pararamdam sa kanya na talagang sincere ang iyong pagmamahal? Gagayahin mo yung iba? Gagayahin mo yung iba na nagbigay sila ng tsokolate, titira ka rin at tsokolate rin ibibigay mo? Ano? Eh, yun ang ano eh. That's the passion. Gaya lang. Gagayahin mo ang iba? Ano? Anong gagawin mo? Anong kakaibang bagay ang gagawin mo? Ang pagre-regalo ng putsyon ay kakaiba. Yeah. Pareho kami ni Pastor nang nasa isip. Iba ang inaabangan namin. Nabitin kami sa pelikula ang pambira. Ano? Oh. Para kami nanood ng probinsyano, bitin. Hindi sinabi yung highlights. Susunod ka mali. Oh. Di ba? Kaya ba yun? Kasi sa isang daang tao, madalang yung nagre-regalo ng putsyon. Ang madalas yung regalo ng Mr. sa Mrs. washing machine. Oh. Yan ang madalas yung regalo. Tama mali? Oo. Diba? Hindi naman walang halong kalokohan ha. Pero kadalasan, ang nangyayari, kaya mo nire-regaluhan ng yung washing machine yung misis mo, hindi dahil mahal mo siya. Kundi dahil gusto mo siyang paglabahin. Ano? Hindi naman na. Pero, kapag ikaw nagregalo ka ng putsyon, iba yun. Kakaiba yun. Narinig ko, sabi ni Brother Mel kanina, nabasala na ba eh? Ano? Yun na. Ano? Mahal ni Maria ito eh. Binuhay ni Kristo si Lazarus. Binuhay ni Kristo si Lazarus na kapatid ko. Alam nyo ba, ang history ng John chapter 11, bago makarating itong Kristo, sa lugar nila Maria, papunta ng Bethany, nag-iba ng daan yan. Dali na hunting yan ng mga Pariseo. Nag-iba ng daan yan. Hindi yan dumaan sa eksaktong daan. Hindi. Nag-iba ng daan kasi nga baka magkasalubong sila, mayari si Kristo. Kaya ang ginawa niyan, ibang daan ang ginawa. Ito ibang daan ang tinaha para para makatanggap ng buhay si Lazarus. Kung nagkaroon man ng ganon, karapat-dapat lang talaga siyang buhusan ng pabangong walang kasing mahal. Mahal yun. Pag sinabing costly, mahal. Umiyak si Jesus dahil mahal niya si Lazarus. At ang katumbas ng pagmamahal ni Jesus kay Lazarus ay buhay. Hindi basta-basta bagay. Buhay. Ngunit sa kabilang banda, pinakita ni Maria na bagamat mas mahalaga ang buhay, pinakita ni Maria na nagbigay siya ng pinakamahalagang bagay at pinakamahal na bagay para sa Panginoong Hesus. Dahil siya mismo ang nakasaksi, siya mismo ang nakakita. Nagtagumpay ang kanyang kapatid. Mga kapatid ko, aralin nating mabuti. Gaano ba kahalaga ang pag-ibig natin kay Kristo? Gaano kahalaga? That's the question that you should answer yourself. Gaano mo pinaparamdam sa Panginoon, pinapakita sa Panginoon na mahal mo siya? Alam mo, kahit hindi mo siya mahalin, maraming magmamahal yan. Kaya lang, isang malaking bagay na patunayan mo sa Diyos na mahal mo siya sapagkat siya'y nagkatawang tao at pinatunayan niya kung gaano kanya kamahal sa mga magagandang patutuong nangyayari sa buhay ninyo.
na kung tutuusin, kung ako papipiliin, kung pwede lang mamili, kung papipili, ba? Kung pwede lang mamili, pamilya ko ba o si Kristo? Pipiliin ko si Kristo. Sapagkat si Kristo, pwede niya akong bigyan ng pamilya. Pero ang pamilya ko, hindi pwedeng gumawa ng Diyos. Bakit ganon? Modesty aside, look. Colossians 3:23, whatsoever you do in word and in deed, do it heartily as unto the Lord. Honestly, I can tell you a story and you can see in my life na handa akong mapagod para kay Kristo. Lalo na yung mga may Facebook dyan, alam nyo kung anong nangyayari sa akin. Alam nyong lahat kung anong ginagawa ko araw-araw. Alam nyong lahat na ako'y biyahe ng biyahe. Alam nyong lahat na puro ang paglilingkod namin sa Panginoon. Alam nyong lahat na nakasakripisyo, ultimo pera. Ang katapatan ay ganito. Sa tatapatin ko kayo, mas malaki ang nagagastos ko sa paglilingkod kay Kristo kaysa sa aking pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinakikita ng Panginoon na sa pamamagitan ng investment mo sa Kanya, ang Diyos naman ang siyang nag-i-invest para sa pamilya mo. Hindi biro. If you're going to put yourself in my place, hindi biro ang ginagawa namin. Hindi biro ang ginagawa ng mga pastor. Alam nyo, sa 100 pastor, mga 2 lang siguro ang gumagawa ng ganito. Na ultimo, kalit-liitang oras ng paglilingkod ay binibigay pa. Kaya nga, sa katotohanan, mga kapatid, wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan ipatronage. Wala tayong karapatan na ipagmalaki. Bibigyan ko kayo ng patotoo para maintindihan nyo mabuti. Ano? Para kung magagalit kayo, okay lang din. Kung hindi, di masaya. Ano? Gusto kong makita nyo yung punto-punto na from the start that you have known the Lord, you are not living at all. Ang nabubuhay na sa iyo ay si Kristo. Pero may ko yung nabanggit sa inyo. So you have no right to prioritize yourself. Hindi na nangangahulugan na baliwalain mo ang sarili mo. Pero ang sinasabi dito, huwag mong ipapriority ang sarili mo. Sapagkat kung meron kang dapat bigyan prioridad, yan ay ang Panginoon. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 25, ang sino mang magmahal ng buhay sa mundong ito'y mawawalan, at ang sino mang magtatwa ng kanyang buhay para sa akin ay magkakaroon buhay na walang hanggan. Anong ginagawa natin ngayon? Prayer meeting lang, hindi ka makapunta. Dito na lang kami mananalangin. Pwede naman dito. Walang magsusundo dito na lang kami. Malayo Parang yung maray. Dito na. Wala Wala. Ano? Biro mo. Nagsasakripisyo yung iba na pumarito para lang magkaroon ng corporate prayer. Nagkakaisa silang manalangin. Panginoon, baguhin niyo po ang aming kapatid na nananalangin sa bahay na ngayon. Mga ganun. Sabi sa James 5:16 confess your sin one to another and pray for one to another. Kaya nga may prayer meeting Tatamaan ng mga tatamaan. Kaya nga may prayer meeting. Tamaan naman pa ako. Hindi magalit. Tapos sasabihin pa sa'yo, dito na lang kami mag-pray. Total, naiintindihan naman kami ng Panginoon. Oo, naiintindihan ka talaga ng Panginoon na matigas ang ulo mo.
Talagang kumbaga sa baby ikaw ay immature. Oh. Ano? Biro mo yan. Tapos sasabihin mo, I love you, Lord. And I lift my voice. Dito na lang ako sa bahay. To worship you. Walang sundo. Oh, my soul. So, Mag-aaral ako pa sa pagpanero mo. ba't po ba nagre-react kayo? Kaya po ba yun? Ay, Okay lang pa siya. Okay lang yun. oo. Di ba? Magugulat kayo kay Doña Elena eh. Nagdadrive ng owner. Naka-shades pa pagpapa. Ako to. May nakakaiba. Ano pastor? May nakakaiba. Dali na matika. Eh, kakaiba eh. Ano? Sa totoo lang, tapatin ko kayo. Magtatapatan tayo. Look at everything na nangyayari. Gusto niyo gumaling sa sakit? Sino rito sakitin? Taas ang kamay. Ha? Tumas siya. Gusto niyo gumaling sa sakit? Meron tayong tinatawag na 1 Corinthians 11:1. Ano? Meron tayong tinatawag na 1 Corinthians 11:1. Ano? Gusto niyo gumaling sa sakit? Sabi dito, makinig kayo ha, kasi pastor kami. Kaya kung ayaw nyo kami pakinggan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta sinasabi ko lang sa inyo ito, maganda ito. Napakaganda nito. Ano? Bakit sakitin ng tao? Anong dahilan? Una, sapagkat siya'y nasanay sa iisang temperatura at iisang klima. Kapag siya'y napunta sa iisang klima, punta siya sa iba, magkakasakit talaga yan. Kasi walang adjustment ng katawan. Tama mali? Sabi dyan, sundin niyo ako katulad ng pagsunod namin kay Kristo. Tama mali? Sundan niyo kami ha? Katulad ng pagsunod namin kay Kristo. Ano kaya kung mag-mission kayo para yung katawan niyo na may lumakas-lakas? At hindi lang kayo nakatupurian at para kayong mga lampang para kayong mga malagihay na gulay. Tingnan niyo si Doña Elena hanggang ngayon buhay. Paano kung saan pupunta? Lahat ng uri ng pag naamoy niya. May pag sa Baguio, may pag sa Maynila, pag naamoy mo, hilo ka. May pag talaga. Di ba lahat ng klase ng usok na ano na yan, nalangap na yan. Sanay na pastor. Hindi ko lang alam kung pati usok ng mariwanay na ano? Hindi ko pala intindihan. Di ba? Nahanda na yung katawan niya, no? Kaya gusto niyo gumaling? Okay, palasok ka sa biyahe. Pagka kayo nagsusuka sa biyahe, talagang bumiyahe ka na bumiyahe. Siste. Bumiyahe ka na bumiyahe. Bakit ko sinasabing ganon? Unang-una, pag bumiyahe ka na bumiyahe, mababa trip yung suka, lalayas yan. Kaya mo sa dalan niyo sa Lalayas yan. Sino ba naman ang hindi? Dati rin naman akong ganon. Eh dati, pinamay ko may baong supot. Dati. Tapos, hindi lang supot, pati mineral water, may baon ako. Pag wala na naman, doon ako umiihi kasi alahiyaw sa biyahe. Tinatago mo na lang. Diba? Pero ano nangyari? Ano ang nangyari ngayon? Dina-adjust ka ngayon kasi gumagawa ka. Tingnan nyo, may nagawa na ba kayo? Nakakaiba para sa Panginoon. Yung kakaibang ikaw lang ang talagang gumagawa. Amen. Yun talagang kapag ka nakita mo, magugulat ang iba, nagawa mo pala yun para sa iyong minamahal. Ano? Wariin nyo. Nakita ni Judas. Ako naman pwede namang ibenta yun at ibigay sa mga mahihirap. Pero ano motibo ni Judas? Hindi. Ang motibo ni Judas, kurakutin yung kahit sa atin may mga taong nagsasabi na mukhang magandang bagay pero iba naman talaga ang gustong mangyari. Kahit sa atin. Pero I don't want to focus on it. I want to focus on paano mo o gaano mo kamahal ang Kristo at gaano mo siya pinapahalagahan sa buhay mo. Ano ba si Kristo sa buhay mo? Sideline or mainline? Ano doon? Ano ba si Kristo sa buhay mo? Sideline mo lang.
Na kapag wala kang kapag kaya may extra kang oras, dun mo lang siya kinakausap. That's the sideline. Pinaprioritize mo ang Panginoon. Ito, walang halong kalukuhan. Wala man ako sa bahay o nandun ako sa bahay, tuloy-tuloy ang devotion ng aking pamilya alas 5 ng umaga. Siyempre, yung kitchen at kitcho tulog. Pero kitchi at kitchen, gising. Kasama na ngayon si Jeline sa aming devotion araw. Tuwing alas 5 ng umaga. Walang patid yan. Walang patid. Nandun man ako, wala. Tinutuloy nila. Sapagkat ang sarap makipag-usap sa Panginoon. Yun talagang oras ng Panginoon at hindi tira ang ibinibigay mo. Hindi tira. Kakaibang bagay. No? Yung tipong a-attend ako, kapag pupunta ako ng bahay-sambahan, ngayon, ito yan. Susunod na punta ko, meron akong kakaibang bagay na makikita. Yung tipong magugulat ka na lang, ang nagpe-preach dito, si Doña Babes. Kakaiba yun. Walang nakakaalam ha. Nung dumating yung biglang linggo, nagulat ka lang, Sister Bebe nakatayo rito. Mga kapatid, pagtagumpayan natin ang mga tukso at ang mga takaw tingin. Buhat ngayon tayo magtatagumpay kung paglalabanan natin ang pita ng laman. Di ba? Ang galing nun. Yung tipong magugulat ka na lang eh. Dati nakatambay lang siya, tapos magugulat ka, sumisigaw dyan sa kalsada. Mga kapatid! Parating na ang Panginoon! Parating na malapit ang karya ng Diyos! Magbago na kayo! Anong gagawin niyo pag nakita niyo si Doña Bebe na gano'n? Kailangan nasa katinuan naman, baka mamaya sumisigaw ng gano'n, tapos habang sumisigaw ng gano'n, may dalang basura. Mga kapatid! Wala na pala sa sarili. Diba? Dami na tayo na sa atin. Kasi, sabi mo truly, madly, deeply, mahal mo ang Panginoon. So, paano? Anong bagay yung, ito, iiwanan mo sa inyo ito. Anong klase? Anong dahilan? Anong gagawin mo? Para may proof mo sa Panginoon, yung huwag kang gagaya ng iba. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, gumawa ka ng kakaibang bagay para sa Kanya. Kasi authentic Take note of the word authentic. Bakit? Paano ka ba niya minahal? Una, pinakita niya sa iyo. Nagpapako siya sa krus para sa iyo. Na dapat ikaw ang may pako ron. Di ba? Tama mali? Pangalawa, para kay Lazarus, anong ginawa ng Panginoon? Aba, talagang dinayo siya para lang buhayin siya. Di ba? Pinaramdam na naman niya yung kakaibang pagmamahal sa kahit sa mga lumang tipan, makikita nyo, mahal ng Diyos ang Israel. At dahil mahal ng Diyos ang Israel, biro nyo, ayaw mong pakpero, ayaw mong pakawalan itong mga taga-Israel nito. Bibigyan ko kayo ng 10 salot para maintindihan nyo kung sino ako. Diba? Mahal ng Diyos ang lahat Kaya lang tanong, paano mo nga gagawin yung kakaibang bagay para sa Panginoon? Nag-uusap kami ni Pastor Boyet kagabi at kami, kung ako lang ang masusunod o kaninang maga, kung ako lang ang masusunod, tama na sa akin yung gitarang lumanog. Pwede ko nang pagsagaan yung gitarang taga 800 at ako lang naman Pero hindi Si Jesus ang pinaglilingkuran ko, hari kung hari ang pinaglilingkuran ko, bagay ba? Nabigyan mo siya ng papaog-paog na gamit? Hindi. Bibigyan ko siya ng mas magandang gamit. At yun ang i-offer ko sa Panginoon. Kaya hindi ako bumibili ng murang gitara talaga. Kasi, ang iniisip ko kagad si Kristo, yung mabigyan ko ng magandang tunog si Jesus. Nabigyan ko ng may hustisyang tunog si Jesus. That's reality.
Yung kumbaga, kahit alam mo na, nakabisado mo na yung mga bagay na yan, nag-aaral ka pa rin dahil araw-araw nagbabago ang trend. Araw-araw, may kakaibang merong nadadagdag. At araw-araw, kailangan may expectation ng Panginoon sa iyo. Although you cannot reach, but strive. You cannot reach, but strive. Yun yung pinakamagandang bagay. Yun talaga namang hindi mo maabot, pero pilitin mong magbigay ng mainam na paglilingkod sa Panginoon. Nung kinausap ako, eto, hayaan niya maging eye-opener sa inyo itong bagay nito. Sino rito ang matagal ng lingkod ng Panginoon, 10 taon pataas, taas ang kamay? Ako, kaya kahit ano. Nandiyan yung batang yun, kaya niya kahit ano. Ano? 10 taon pataas, o 5 taon pataas. Let this be an eye-opener to us. Ako, taga mga Tarem ako. Ilang oras ang biyahe bago ka makarating sa lugar na ito at ilang beses yan sasakay. Para abutin ang kaluluwa doon sa eskwelahan nila Abi. Alam nyo, bunga ng pagmamahal kay Kristo, hindi ko inisip kung mawawalan ako ng pera. Hindi ko inisip na padadagdagan ako ng gastos. Hindi ko inisip na mapapagod ako. Dahil mahal ko ang Kristo. At bunga ng pagmamahal ko kay Jesus, wala akong pakialam. Malayo man yan o malapit, wala akong pakialam. Basta mapatunayan ko kay Kristo, Lord, love na love kita. At dahil love na love kita, itong mga kaluluwang ito, babahagian ko ng salita alang-alang sa iyo. Na kung tutusin, merong mga taong malalapit rito na pwede naman. Pero, tamad lang. Tamad lang. Tingnan mo yung katabi mo, siya yung tamad lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Hindi ako yun. Charot. 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 Di ba? Charot. Sa totoo lang, binuksan lang namin ito, pero kayo ang hahawak nito balang araw. Ayan. Kayo. Ano? Sa dedication ng mga bata, ano? Dapat alam mo ang iyong role. Lalo na kayong mga nasa music team, dapat alam nyo ang role nyo sa dedication ng bata. Dapat nakaprepare kayo. Dahil parating na ang mga bagay na parating na yan, dadami yan. Na dapat sa pagkakataong yun, nakastop kayo sa mga sekular nyong trabaho at pupunta kayo sa dedication upang alalayan ang pastor nyo. Sapagkat sinabi ko na sa pastor nyo na hindi habang buhay ako yung magdededicate. Pwede na siyang magdedicate dahil lisensyado naman yan. Amen? Amen. Oh, hindi siya pwede magdedicate na wala sang musician. Dapat meron. At you should not prioritize yourself, but you should always be in a red alert status when it comes to God's service. Kasi kapag naglilingkod ka sa Panginoon, sa totoo lang, para kang pulis. Na kapag may mission doon, kailangan kahit anong ginagawa mo. Para kang bumbero, kapag may nasusunog, kahit anong ginagawa mo. Alert ka. Alert. Hindi sa kinukumpara kong lahat ng bagay. Pero kailangan kasi yun ang magganap. Kailangan kasi yun ang mangyari. Hindi dahil sa pinapagalitan kayo, kundi dahil sa
kailangan niyong mapatunayan sa Kristo na mahal niyo siya sa pamamagitan ng todo at purong paglilingkod. Ano? Kaya nga sinasabi sa atin eh. Ano yung kanta kanina? Meron ako narinig na kanta. Ako yung composer nun eh. Purihin ka. Sa may parting dulo, puso kong ito ay Daimos ay basagin mo. Pero the question there is, are you prepared? Are you prepared to be broken? Kasi matamaan ka lang ng masasakit na salita, ayaw mo, nagre-react ka, nagre-resist ka. Ibig sabihin, kapag ka ganun, ayaw mong magpabasag. Yung tipong may narinig kang hindi magandang salita, nasaktan ka, at nagdamdam ka, ibig sabihin nun, ayaw mong magpabasag. Ayaw mong tanggapin kung ano talagang dapat mawala sa iyo. Kung tutuusin, pwede namang wag nang gawin ni Maria yung pag-o-offer niya na pabango na yun eh. Dahil talaga namang hindi niya kayang abutin ang sukdulang biyaya ng Kristo. Tama mali? Kaya lang hindi. Kailangan niyang tanggapin na ang kanilang buhay ay matagal nang tinubos ng Diyos at wala siyang magagawa, kundi ang kanyang lahat ay idiboto kay Kristo. Ano? Alam niyo, let me use the life for permissive, pahintulot. Pahintulutan ako ni Sister Babes gamitin ang kanyang buhay. Pahintulutan ako. Kahapon ko nakita, sa kabila ng dami ng pambubuska, sa kabila ng dami ng pamimikon, halos tawagin siyang Pepa, halos tawagin siyang Jollibee, halos lahat ng klase ng panlalain, ano? Halos sabihan siya na meron siyang ASF, gano'n. Halos lahat. Ano? Hindi. Tapos sabay banat niya, ayokong umalis dito. Ayokong lumayo. Subukan mong sabihin sa iba yan, magdaramdam at iiyak at lalayas na lang. Total, marami namang simbahang iba eh. Doon ako! Sino ba yung pastor na yan? May iba pang pastor. Hindi lang yan. Wala akong narinig kundi puro panlalait na lang. Wala akong narinig kundi pananakit na lang ng damdamin ko. Wala akong narinig kundi puro kasiraan na lang namin. Eh talagang sira kayo eh. Anong gagawin natin? Magpaka-plastic ako? Sabihin kong maganda? Kahit pangit? Ano mangyayari doon? Ha? Sabihin ko doon. Uy, sis maganda ba ako? Masagwasot ha? Sis maganda ba ako? Oo, ganda po. Pero pag talikod, baduy. Baduy. Ito. Another one. Tingnan niyo mabuti ha. Kung kay Kristo ka nakatingin, wala kang pakialam sa lahat eh. Wala kang pakialam kahit masaktan ka. Total kay Kristo ko. Ano ngayon? Wala akong pakialam sa iyo. Basta kay Kristo ko naninindigan. At ikaw, kung ako man ay pinapagalitan mo, kung ako man ay sinasabihan mo, kinakasangkapan ka ng Diyos para matuto ako sa iyo. Alam niyo, may nakita ko rito nung last na punta ko rito. Patawarin niyo ako ha, pero nakita ko talaga. Ano? Na kapag ikaw nasa presensya ng Panginoon, wala kang pakialam sa paligid mo. Tama mali? At nakita ko yung kay Sister Christy, wala siyang pakialam sa paligid niya. Abay, ano ba yung suot niya nung last na nandito ako? Long dress. Pero nakapants naman siya. Sa sobrang lalim niya sa presensya ng Panginoon, inangat niya yung long dress at pinunas yata sa mukha. Nakatayo ako rito. Sabi ko kay Jeline, na-picture mo ba? Hindi po, buti naman. Pero yun na yung tipong napakaseryoso ko. Tapos biglang nakita ko, yung bibig ko gumagano na, parang gusto mo mangiti na, pero Lord. Kailan ba yun? Inangat ni Sister Christy na gano'n, sabi inuna sa mata, oo. Hindi ko napansin. Hindi ko na alam. Merong mga nakikita ang galing na hindi nakikita ng normal na mata. Hindi ko na alam.
Ang linaw, di ba? Oh. Ang linaw. Ano? Okay. So, wala siyang pakialam eh. Kay Jesus ako naglilingkod, ano pakialam ko sa inyong lahat? Ano eh, sapagkat lahat ng tao ay pinadadaan ng Panginoon sa buhay natin. May mga nagsasabi ng pagpapala sa iyo, may nagsasabi ng galit sa iyo, may nagsasabi ng hindi maganda sa iyo, o ano ngayon? Ano ngayon kung sinasabi mo sa akin yung bagay na yan? Eh kung sinasabi mo yung bagay na yan para mabasag ako at muli akong mabuo, better. Ano? Baka ikalalago ko yun. Ano? Pero nyo, kung meron namang nakatikim ng malulupit na panlalait, hindi kayo yun. Ako nakaranas nun. Ano? Pero mo, sasabihin siya, gwapo sana si Pastor eh. Duling lang eh. Magisira ka rin. Oh. Wala ka rin. Oh. Mira, ganda-ganda na ng bungad. Biglang tinira ng gano'n. Oh, di ba? Oh, di ba? Side view, talikod, okay na. Pag lang naharap. Deads. Oh. Kahit harap mo. Paano kayo Tapos, meron ka maririnig na ganito, maraming panlalait, marami. Kumbaga, pwede mong iiyak eh. Pwede mong pwede mong talagang ibulalas, Lord, ano ba itong mga ito, parang hindi ako tao. Pero hindi. Ano pakialam ko sa inyo? Mas may pakialam ako kay Kristo na nagsasabi ng tama sa akin. Ano? Ikaw? Nilalait mo ako? Kung nilalait mo ako, ibig sabihin nun, mahal mo ako. Dahil kung hindi mo gagawin yun, hindi ka sasaya. Naligayahan pala. Pansin niyo po, pag nilalait si Sister Baby, ang sasaya nung nanlalait. Pag ibig sabihin nun, kung wala si Sister Babes, malungkot yun. Patingin yung mga cellphone nyo, may mga picture ni Sister Bebe. Mag-alaga naman. Tine-treasure. O, di ba? Tine-treasure. Sabi ni, siguro nasa isip ni Maria, anong pakialam ko? Kung ibuhos ko itong mahalagang pabangot, punasan ko ng buhok ko. Ako ang naglilingkod, hindi naman sila. Gagawin ko to. To show gratitude to the God who saves my brother. Not just gratitude, but to show love to Jesus whom I love. Ano? That's the real point. Yun ang totoong punto. Wala akong pakialam. Masaktan man ako. Ang mahalaga, nabasag ako kay Kristo at mabubuo ako kay Kristo. Nang sa gano'n, tumagal ang panahon, magulat na lang ako, na ang aking paglilingkod sa Panginoon pala ay umabot na sa pinakamagandang estado. Tingnan niyo yung gano'n. If you have many critics in your life, make it as a constructive one. Diba? Sapagkat sa 1 Corinthians chapter 1, verse 25 and above, 25 to 27, sabi doon, God had chosen the weak things of the world to confound the wicked, and God had chosen the foolish things of the world to shame the wise. Tutuksoin ka ng tao. Parang sa akin, sasabihin siya, duling. Ang labo ng mata mo, PWD ka, special ka, thank you, special, abnormal ka, thank you ulit. Diba, nakwento ko nga sa Lakso ng Biyernes eh. Nilalait nila yung duling. Eh nung nagkaroon ng pelikula na The Endgame, sino unang nakapanood ng pelikula? Nung Avengers, sino unang nakapanood? Yung duling. May privilege kasi kami mga PWD na wag kami pumila at mauna kami sa loob ng sinihan. Libre. Samantalang kayong matitino ang mata, nakapila kayo dyan. Ang haba ng pila nyo. Tapos paglabas mo pa, nakapanood ka na, nakapila pa rin sila. Hoy, alam nyo nangyari, alam nyo? Ang ganda na palabas, tinira na. Spoiler. Ano?
Di ba? Kahit sa pila. Kahit sa bus. Saan ako nakaupo pirme? Sa harap. Sa harap. Ano? Bakit? Special child ako eh. Sa harap. Oh. Kayo, gusto niyo ng mga privilege? Saan kami na gusto ng mga privilege? Gusto niyo? O sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Special child ka. Special child. Oh, biro mo yun? O-order ako sa Jollibee. Ano mo una? Ako! Kahit may pila sila. O-overtake ako. Kukuha ko ng pera sa Cebuana. Nakita ko may mga number. Makita ka ng secure na iikot-ikot ang eyeballs. Sabihin siya, sir, laki na po yung inyo. Wala naman. Wala kaming privilege ng May mga benefits pala, Pastor, yan. PWD, kala nyo? Napakarami. Kaya, and everything that are happening to us, good or bad, consider it is a blessing. Lahat blessing. Kilala niyo si Lee? Si Lee, kilala niyo si Lee, di ba? Romans 8:28, sabi doon, everything is working for good to them who loves Christ and who are called according to His purpose. Lahat ay nagkakalakip-lakip para sa magagandang bagay. Etong si Lee, galing sa Bicol, papunta ng La Union. Kasama niya yung isa kong staff, si Gideon. Naglalaro silang dalawa. Sabi doon sa dispatcher, wag na kayong kumuha ng ticket. Sa bus na lang kayo titikita ng ano? Sa bus na lang namin kayo titikita ni Pastor. Ano? Kami yung konduktor eh. So sa bus na lang. Huwag na kayo kukuha ng ticket sa ticket booth, sa labas na lang. Etong dalawa, hindi nila sadya na sila yung naglalaro. Alam niyo yung naglalaro? Na nag-uusap sila ng walang ano. Nag-uusap sila ng walang language, puro ganito lang. Sign language. Eh di sumakay ng bus, ganun ng ganun. Eto na ngayon yung konduktor, titikitan sila. Ang pamasahe ng isa, 450. Mula Manila hanggang La Union. Ano? Ngayon, tinikitan sila. Ano? Pag ticket sa kanila, ang ticket na lang ay 310. Dahil may discount ang mga PWD. Akala nung konduktor, PWD yung dalawa. Kasi Tapos, nagulat yung dalawa, sabi nila, naku, nagtikito na tayo. Humingi tayo ng sorry sa konduktor. Dalawa yun eh. Hihingi ka ng sorry sa konduktor, paninindigan mo yan, naglalawin yun. Eh, 7 oras ang biyahe, paninindigan mo pipika, naglalawin yun. Nagsorry na lang sila at nagdagdag na lang ng pera. Pero kung paninindigan nila yun, aba, bonus. Alam nyo, that are all privileges eh. And that are all miracle. Ano ba puhunan mo? Pagmamahal at habang nagmamahal, naglilingkod ka lang sa Diyos. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 15, verse 56, it says that, be unmovable, for your labor in the Lord is not in vain. Yung ating paglilingkod sa Panginoon ay may kabuluhan. Hindi mo uuwi ito ng walang halaga, meron. Lahat. Hindi uuwi ito ng walang kabuluhan. Alam nyo, katotohanan nito ha, pag pupunta ako ng Isabela, dalawa kami ni Jeline. Naglilingkod kami sa Panginoon. Nagpupunta kami ng Isabela, syempre, ang ticket ko, PWD siya, hindi. Pero, minsan, madalas, kadalasang tinitikitan kami ang nangyayari, pati siya nagiging PWD na rin. Nadadamay siya dun sa privilege na hindi naman para sa kanya. Dumikit lang. Gusto niyo mga mura na pamasahe? Pag aalis ako, dikit-dikit lang kayo. Dikit-dikit lang kayo. Ano ba ginagawa mo? Pinapatunayan mo lang sa Panginoon na mahal mo siya. At habang pinapatunayan mo sa Panginoon na mahal mo siya, pinapatunayan din ng Panginoon kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Mga kapatid,
Remember that. Anong kakaibang bagay ang gagawin mo para sa Diyos? Mag-isip ka na ngayon. Sa susunod na linggo, dapat may kakaibang bagay na magaganap sa gawain ito. At sa susunod na linggo ulit, meron na namang bago. Sa susunod na linggo, meron na namang bago. Para mapatutuhan yung kanta na ano? Binabago mo ako araw. Ano? Ngayon, may kakaiba kaming gagawin ni Sister Flora mamaya. Ano? Ilalagay talaga namin sa YouTube yun. At akala nyo, ligtas kayo. Susunod kayo. Sister Lucy, ulit. Susunod kayo ron. Isa-isa lang. Sister Babe, susunod din. I-YouTube din natin siya habang kumakanta, kumakain, sabay. Iba yun. Special. Diba? Maraming tao mayaman pero mukhang mahirap. Maraming tao mahirap pero mukhang mayaman. Tingnan mo yung katabi mo kung mahirap na mukhang mayaman. Maraming tao na napakaraming pera pero hindi maraming tao na napakaraming pera pero hindi makatulog. Pabaling-baling sa higaan, hindi alam kung anong posisyon. Dahil sa kakaisip kung anong mangyayari, baka mawalan siya, baka manakapan. Pero tingnan mo yung mga mahihirap na tao, ang sarap ng tulong. Wala inaalala. Kahit yung katabi nyo kahit yung katabi nyo, ang galing, natutulog na nakaupo. Bakit, no? Exhibition nyo, natutulog na nakaupo. Ang galing. May hinahanap din yun. Ano? Kakaiba yun. Oo. Prove your love to Jesus. If you are going to love to Jesus, if you prove your love to Jesus, the love to Jesus will prove also His love towards you. Ang araw ng mga puso ay araw. Mahalin nyo ang inyong mga kapwa araw. Mahalin nyo ang bawat isa araw-araw. Regaluhan nyo ng kutsyon araw-araw. Sila nakagawa doon. Oh. Hindi talaga, honestly. Oo, madalang ang gumagawa ng kutsyon. Madalang ang gumagawa ng regalo ganon. Ano? Kakaiba yung ano? Tapos ang compliment rosas. Fresh pa. Kahit naman ako babae, hindi ako papayag na plastic ang ibibigay mo sa akin. Oh, hindi ako papayag. Ano kala mo sa akin? Plastic din? Oh. Ano kala mo sa akin? Paper roses. Oh, yun ba? Kala mo sa akin? Hindi ganun. Oh, parigalaw mo ko sa iyong bulaklak para makita ko pagmamahal mo sa akin ay sariwa din naman. Ano? Ganun ang ginawa ni Mary of Bethany na ano? Niregaluhan ng Panginoon ng isang mamahaling pabango. Dahil ganun kahalaga ang Panginoon sa kanyang buhay. Pinanghugas ng paa. Pabango. Pinanghugas ng paa. Wow naman. Magawa nga bukas yun. Pag uwi ko ngayong gabi, pag uwi ko bukas aalis ako ulit, mapakiano nga yung paa ko, punasan mo nga ng pabango, yung cool water. Let me remind you of one thing before we end up. Pero bago yan, let us all rise. Ako di ba? Ayun, okay. Let us all rise and think of maliban sa kaligtasan, pikit kayo, maliban sa kaligtasan, anong mahalagang bagay ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay? Habang kayo nakapikit, hayaan nyo maintindihan na mayroon sa inyo pananganap buhay, pero kumakain. Meron sa inyo sila ang pamilya dati, ngayon ay buo na. Meron sa inyo matagal na naghahanap ng pagmamahal at nakatagpo naman.
meron sa inyo na nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Sorpresa. Meron din sa inyo na pinakitaan ng Panginoon ng himala sa kanyang buhay. Marahil, mapapansin nating mabuti na araw-araw ang Kristo ay gumagalaw para tayo paunlakan sa ating mga kahilingan. Lord, salamat po at pinakita mong pagmamahal mo sa amin. Salamat po dahil hindi ka nagkulang. Salamat po, Panginoon, dahil ika'y tapat kailanman. Salamat po, Panginoon, dahil sa aming mga broken heart, ikaw ang kagalingan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagre-restore ng mga sirang relationship. At salamat, Panginoon, dahil pinakita mo kung gaano kami kahalaga sa iyo. Tunay nga na kami ay iyong anak, sapagkat hindi mo kami pinapabayaan araw-araw. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dumilat kayo at inyong kamayan ng inyong kapatid. Sabihin mong tagumpay ka, kapatid, ngayong umaga nito. Ayan. Pwede kayong umikot at sabihin sa katabi niyo o sabihin sa kanila na tagumpay ka, kapatid. Tagumpay ka na. Tagumpay ka. Tagumpay ka. Ay, tagumpay ka kapatid. Tagumpay ka. Nakadikit pala. Nasabi ko na yung lahat ng sabihin. Victory belongs to the sons and daughter of God forever. In the name of Jesus, everybody say amen and amen. Amen. Kakain na ako ng malawa. Thank you, Pastor, sa wonderful message na